Ampaw or caramelized puffed rice, isang popular na snacks ng mga Pinoy. Subukan natin gawin ito. Tara, umpisa na natin. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Ito po ay 1½ cup na bigas. Hugasan lang po natin ito ng mga 2 beses at pagkatapos po ay bababad po natin ito overnight po. Piliin lang po natin ang bigas na medyo maalsa na bigas para mas maganda po ang kalalabasan ng ating ampaw mamaya. Tulad ng sabi ko kanina ay ibababad muna natin ang ating bigas dito ng mga 5 or overnight po ang ating pagbabad ng bigas. Pagkatapos natin maibabad ang ating bigas ay i-drain lang po natin ang lahat ng tubig na napasama dito sa ating bigas. At pagkatapos po ay i-steam po natin ang ating bigas. Gagamit po tayo dito ng cheesecloth para po dito ilagay ang ating bigas po. Kailangan nakabalot sa cheesecloth ang ating bigas para hindi po maging malata at saka buo-buo pa rin ang ating bigas kapag ito po ay naluto na. I-steam po natin ang ating bigas hanggang sa maluto po ang ating bigas at kailangan buhusan natin ng tubig mayat maya para po mas mabilis maluto po ang ating bigas dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pag-steam hanggang sa totally maluto po ang ating bigas. At ito na po, i-check po natin kung luto na po ang ating bigas dito. Ayan, luto na po ang ating steamed na bigas dito. Tingnan nyo po, hindi po nagdikit-dikit ang ating bigas dito dahil gumamit po tayo ng cheesecloth po dito. Ilalatag naman po natin ang ating steamed na rice dito sa isang tray at kailangan ikalap po natin ang ating bigas. Ito po ay ibibilad po natin sa araw o sun-dried po ang gagawin natin dito hanggang sa maging tuyong-tuyo po ang ating nilutong kanin dito. Ibibilad po natin sa araw ang ating kanin dito hanggang sa matuyong matuyo po, hanggang sa maging matigas po ang ating kanin dito. Magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Kailangan maraming mantika ang gagamitin natin dito. Kailangan mainit na mainit at pagkatapos ay ipriprito natin ang ating ibinilad na kanin dito gamit ang isang strainer at sa ilang singudno na po ay luto na po o nag-puffed rice na po ang ating kanin dito. Kapag nakagawa na tayo ng puffed rice dito ay sa isang kawali pa ay ilagay natin ang 3/4 cup na sugar, 1/8 teaspoon na fine salt, 2 tablespoon na calamansi juice at pagkatapos po ay ika-caramelize lang po natin ang ating sugar dito hanggang sa matunaw lang po ang ating sugar at kumulo ito ng maigi. Huwag po natin antayin na maging amber po ang color ng ating sugar po dito.
hindi kagaya kung gagawa tayo ng leche flan. Kailangan hanggang sa matunaw lang po at saka kumulo ang ating sugar dito ay pwede na po natin ito ibuhos doon sa ating puff rice mamaya. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel. Pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Maraming salamat po. Ayan, ibubuhusan natin ang ating caramelized sugar dito sa ating puffed rice at kailangan haluin natin ito ng maigi. Mabilisan po ang ating paghahalo dito at habang hinahalo po natin ito, special shoutout natin si Marivic Casin ng Ocampo, Camarines Sur. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Maraming salamat po. Kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ayan, nahalo na natin ang ating puffed rice dito at ibuhos naman po natin ito sa isang tray at pagkatapos po ay i-flatten ito natin at mabilisan po ang pag-flatten po natin ito kasi mabilis din po ito tumigas ang ating puffed rice po dito. At para pantay ang ating pag-flatten dito ay gagamit po tayo dito ng rolling pin para po mas siksik at pantay po ang ating pag-flatten dito sa ating puffed rice. At ito na po ang ating ampaw o puffed rice at ngayon naman po ay ikakat po natin into squares ang ating puffed rice po dito para maging tawagin nating ampaw. Ito pong ampaw natin ay hindi po yung kagaya yung nabibili natin doon sa Carcar Cebu na medyo malambot po ang kanilang ampaw. Ito po ay medyo matigas na ampaw po at ang tawag po doon sa amin ay pinyato na bigas. Hindi po ampaw ang tawag dito. Pinyato na bigas ang tawag po sa amin. Pero crunchy na rin po ang texture ng ating pinyato na bigas o ampaw.